It's our 4th day dito sa Salala, and as early as 10:40 AM, nag-move na kami going to Hafa Beach para maghanap sana ng saba na saging. Hindi ko na-document yung aming pagpapack up and preparation and all kasi gusto ko makaalis kami ng maaga. Late na rin kasi kami bumangon at ayoko rin siyang istorbohin para magkaroon siya ng enough rest and sleep para pang long drive kasi mahaba talaga yung lalakbayin namin back to Mascat. As you can see, sobrang ganda pa rin talaga ng weather. Parang, oh my God, sinasabi ng panahon, wag muna kayong umalis. Gusto ko pa talagang magstay. Parang gusto ko magstay doon ng longer than 4 to 5 days. So, kailangan bumalik sa work. Medyo matagal na akong hindi nakapunta ng Salala, kaya medyo lost talaga ako sa mga places na nag-rely na lang kami sa Google talaga. Na talaga familiar, as in full strange na sa akin yung place. Ang dami kasing itinayong building, sobrang bilis ng development at ang daming na-develop dito sa lugar ng Salala. Way back then, parang walang masyadong choices ng fast food, malls. Ngayon ang dami na talaga, McDo, lahat nandun na yata. Except sa Jollibee. Pero ang mga malls na andun, marami ka nang mapag-shoppingan din. You see that one? But this is very few. There, oh. You see that there? Go back. I think there is more on that side. You see, Han? You see? That's what I want. No? Go back. Not this one. We called it Sabah. Not this one. Not this. Very few now here. No avocado. So avocado fresh. Thank you. There's more banana inside. 3. Very few. It's okay, let's check. Maybe they changed now. Too much. No mango, no avocado. Assalamualaikum. Ay, very less now. You have avocado? Avocado? Avocado market. Coconut. He's having this Avocado market. Avocado. Coconut. 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 fresh coconut. Fresh. Coconut. Fresh coconut. Fresh coconut. Biar bami ya fita latamia. Yep. He don't want to sell. There's no maybe season now. I'll get from here on Chinese. We boiled and we eat, but they don't have. Maybe not season. Guava. There's mango. Pineapple. Mango, only mango, papaya, mango. आज ये बहुत है देखो मिलेगा इनसे Ay, sorry. अभी नहीं I want this mango. सिल्लो 1 रियल 1 किलो करो भाभी गारंटी Almost an hour din kaming nag-ikot-ikot, naghanap dun sa mga tindahan dun ng prutas. Pero wala talagang saging na saba, napakahirap naman. Later pa daw magkaroon ng stocks, kaya nag-move na lang kami forward and nag-decide na bumalik. Pero dito kami dumaan sa way na baka may possibilities meron pa dun. Pero puro saging, niyog, papaya, mga puno lang talaga. Parang ulan. Kung mapapansin nyo, karamihan sa mga sasakyan halos covered ng putik. Yan ay scars. Scars of a life that had a lot of fun. Gandang tanawin. Pauwi na kami.
makikita mo along the way. Parang yung puso mo gusto talagang magstay sa sobrang ganda ng environment at saka ng weather. Foggy, ayun. Kailangan mabagal lang pag kapal ng fog. Tamarind Muscat. Heavy fog nga sa portion na to, kailangan ang maingat na pagdadrive. Talagang natatakpan na ng fog yung mga sasakyan, especially kapag white yung car mo. Feeling mo na sa langit ka na, kaya kailangan mo talagang mag-ingat sa pagmamaneho kung ayaw mo makasalubong si San Pedro. Ito yung advantage ng pagta-travel via car kasi mami-witness mo talaga yung entry and exit point, magical moment dito sa Salala. Dahil ginutom na kami sa biyahe, dumaan kami sa same restaurant before going to Salala para kumain. Why many cars there? Biglang umulan. Sa hinabahaba ng ilakbay naming maaraw na portion, sa atin biglang umulan. I'm not so sure sa lugar na to. Approaching Miswa if I'm not mistaken. And then, dinaanan na namin yung aming mga kuting sa kaibigan ko kasi pinakip ko muna si Charcoal sa kanya at walang mag-aalaga. And then, kumuha kami ng additional para may kalaro yung aking kuting. Sobrang nagpapasalamat ako kay God at ginaid niya kami the whole journey. Safe kaming nakapag-travel back and forth. At syempre sa partner ko for giving me a chance na ma-experience yung ganitong moment at yung sarap ng feeling na partner akong willing magbigay ng happiness kahit anong aspeto pa yan. And of course sa boss ko for approving my leave na 5 araw para makapunta ako ng Salala. Talagang grateful and thankful ako. Na-bless ako na nagkaroon ako ng ganito ka understanding na boss sa work. Ang sarap lang sa pakiramdam na meron na akong life balance. Nag-work ako at the same time. Meron akong time para makapag-travel. Talagang nakakatulong sa pag-distress ang travel at ang nature ay nakakagaling sa puso, isip, katawan at damdamin ng isang tao. Kasi sa nature talagang walang negative energy. Tao lang naman ang nagbibigay sa atin ng negative energy. Hindi lahat pero karamihan talaga sa atin. Nagbibigay ng sama ng loob, lungkot, galit. At tao din ang nagbibigay sa atin ng dahilan para ma-depress, ma-stress, ma-anxiety. At nagbibigay ng kabiguan sa kapwa-tao. Kapwa-tao lang din ang nagkakasakitan at nagkakasiraan. Nakakalungkot lang kasi tao lang din ang sumisira at pumapatay ng kalikasan. Not everyone has privilege to travel that far. But I'm pretty sure that every city you're living in, there will be a small park, ocean, river, lake, beautiful view of mountain, something like that. Just go there and breathe some fresh air. Just see the trees, feel the breeze, and touch the grass. Listen to the music of the nature. I guarantee you feel a lot better because nature heals you.